lang ang katapat mo. Isang bato lang, lilipad ka. Hello, vlog. Ngayon may papraktisan na ako. Meron pa lang sakit na ng pako. Ano ba yan? Dinadala ako po na bakit hindi umiikot? Okay. Yun. Okay. Ano pala eh, mabigat lang talaga. Wala na yung security ko na hindi ako marunong. So habang nagpa-practice, syempre vlog ng hindi na pa ako papaikot-ikot. Ngayon lang ako nag-record. Paano ako alis dito? Masyado ako maingat, ayoko mag-repair. Gusto ko mag-dirt pero ayoko mag-repair ng motor. Counter-intuitive. Dapat prepare kang ano, safe lang kapag magte-trail. So pasensya sa mga naghahanap ng content na gusto nila pero hindi ko na nagawang i-provide. Wala tayong dapat sisihin doon. Sadyang yun lang talaga yung karakter ng inyong vlogger, tamad. At yung sinisisi ko rin yung aking pagiging woke. Dahil yung panahon nga ng pandemic ay nakita ko kung paano gumana yung tinatawag nating kabal. Kabalbalan nila. Anyway, medyo related sa vlog ko ngayon pero hindi totally about to. Yung pinaka issue natin ngayon yung kay Duterte, no? Kinuha siya ng ICC, International Police, tapos lilitisin sa International Court. So legality, bakit illegal? Kasi di ba nga naman parte ba ng gobyerno natin yung ICC na yon, di ba? So ito yung iniiyak ng mga Dutertards. Tawagin natin silang Dutertards dahil hindi naman talaga yung tawag sa inyo. Ano ba ang tawag sa inyo, di ba? Fanatics, di ba? Ngayon mga Dutertards na nag-iiyakan, hindi daw dapat yun at sinisisi nila ang presidente, ang kasalukuyang presidente, sa pagkakadakip ng kanilang bayani, ng kanilang Jesus, ng kanilang idol. So ito nga naman, ano bang kasalanan ng ating presidente? No, bakit sinisisi sa kanya ang pagdakip sa taong pinagbibintangan na gumawa ng genocide o mass killings, di ba? Why is that so? Ganito kasi, bali yung pinanghahawakan ng ICC para dakpin si Duterte, yung ating bayani, ay yung ating pagiging involved sa ICC nung panahon pang way back 2011. Kasali tayo dyan. So ayon sa kasunduan, Rome Statute, parte tayo, no? Tayo ay isa sa mga sumusuporta. So kung tayo ay isa sa sumusuporta, ibig sabihin may jurisdiction sila sa atin, di ba? Kasi kasali tayo sa kanila eh. Panahon to ni Ninoy Aquino nung napirmahan na tayo ay kasali. Pinush siya naggawa tayo ng counting research, no? Pinush siya ni Miriam Defensor, Sumalangit Nawa, saka ni, ang pagkakalam ko, Legarda, yung mga taong involved kung bakit tayo nasali sa ICC. At meron pang mga iba, no? Ibang taong involved syempre. So
sabihin, talagang tayo kasali sa ICC 2011 pa lang. And then, so kung kasali tayo, under nila tayo, di ba? Sa mga ganyan, mga krimen na magaganap, di ba? Ngayon, humiwalay lamang tayo dito sa ICC na ito noong panahon ni Duterte. Bakit tayo humiwalay? Bali naghain sila ng resignation 2018. Ito'y base sa mga impormasyon na aking nakakalap, no? 2018 sila naghain ng resignation, 2019 na aprobahan na tayo'y nahiwalay na. So si Duterte ay presidente natin 2016, di ba? Hanggang kailan ba? 2020 ba? 2016, 4 years, so 2020, 2021 ba? Anyway, kumbaga under tayo ng ICC nung panahon si Duterte ay nakaupo. So while under tayo ng ICC, si Duterte ay pinagbibintangan na gumawa ng sinasabing crime against humanity, di ba? Crime against humanity. So, ngayon siya ay nilitis. Ngayon sa kabilang banda, problema to kumbaga ng bansa natin, no? Problema ng bansa natin. So ibig sabihin dapat tayo ang magre-resolve, di ba? Parang pamilya natin, isang pamilya may problema sa pamilya, bakit makikialam yung ibang pamilya, di ba? Parang ganun yung datingan, di ba? Biglang kumana, tapos yung tatay mo, yung presidente nyo, ipinadakip o kumbaga hinayaan niya lang na yung ibang pamilya ay kunin yung kaanak, di ba? So parang ganun yung nangyayari, kaya sinisisi nila si Marcos Boy, di ba? Pero yun nga, kasi ang Pilipinas o yung ating pamilya ay nagkaroon ng kasunduan na sila ay kasali dati sa ibang pamilya. So merong kasunduan. So isang pamilya tayo noong panahon na gumagawa daw ng krimen si Duterte. Yun yung lumalabas. Ngayon mga viewers ko, kung meron na, may mga matatalino ba sa inyo? Pabor ka ba na si Duterte ay lilitisin sa International Criminal Court na supposedly dito lang dapat sa Pilipinas? Ngayon, nangingialam lang daw kasi ang ICC kapag hindi kaya ng sariling bansa na lutasin ang kanilang sariling problema. Kasi nga, minsan nabuksan ko ang TV at merong hearing sa Senado, hindi natin makakaila na tong mga tao na ito ay laging naka-appeal sa emosyon, para silang mga bida sa teleserye, di ba? Napansin nyo ba, laging padrama effect yung kanilang mga sinasabi. Walang solusyon sa mga problema silang inahain, puro lang yung kanilang mga patungkol sa nararamdaman, no? Patungkol sa mga utang na loob, mga ganyan bagay, mga typical na, sorry kung hindi ako makapag-mention ng examples dahil hindi ako madalas manood ng telenovela, pero kapag nanood tayo noon, ng Senado, ang hearing, puro sila mga emosyonal na bata, no? Nauubos yung kanilang oras sa pagtalakay ng mga hindi dapat, no? So si ganito pinikon ni ganito, nagalit si ganito, nawala na yung topic, no? Mga ganon. So kumbaga yung Pilipinas wala talagang kakayahan na maglitis ng matino. O
involve natin yung ano nang nangyari sa kaso ni Ninyo Mulak, yung ni-rape ng mga bading daw pero hindi natin mapapatunayan yun, hindi natin naakusahan. Pati si Duterte mass killing daw, di ba? Oh, baka sabihin nyo pinagbibintangan ko agad ang inyong bayani. Hindi well, dito ako nadali dati minsan kasi gumawa ako ng topic tungkol sa doble plaka, yun kay Richard Gordon. Ay, sino ba yun? Dick Gordon ba yun? Tama, basta si Gordon. Doble plaka batas, no? So ang lagi nilang sinisisi si Gordon, loko-loko ka, kalokohan niyang batas mo. Then minention ko na sino ba ang pumirma, di ba? Sino ba ang pumirma? Di ba yung presidente natin? Bakit nyo sinisisi si pinirma ng presidente? Bakit di nila magawa? Syempre presidente nila yun ay bayani nila. So laging bida yung presidente. Ngayon kamakailan natatawa ako dito sa balik na ako dito sa training ko sa tapos na ako sa vlog. Training mag-ubos ng gas. Pahapiyaw akong tumitingin dun sa kaso ni Duterte. Ngayon lang uli ako na-excite dito sa ating TV sa kung ano nangyayari sa bansa. Matagal ko nang di tinitignan yung mga pinaggagawa ng mga to So initial hearing pa lang kausap ni Duterte yung French na may nagtatranslate ng English. Tinanong siya kung ilang taon ka na. Pahirapan agad yung sagot ni ni Duterte. mukhang pahirapan agad to Pinatay ko na agad yung TV pagkatapos ko marinig. Anyway, so tell me what you think, mother fathers. Magmomotor na uli ako. Yung kumakamot yung likod, nag-wheel spin siya sa ere, sa dirt. Natatakot ako dati parang, pero hindi naman pala ganung nakakatakot. Sige na, cut ko na dito.